Alam niyo po nung nabalita ko na nag-fall si Tatay Digong sa sahig, unconscious, dinala sa hospital, chinek for brain injury or stuff, something like that. Sobra yung galit ko, sobra yung inis ko, pero sobra rin yung sadness kasi I'm working po as a healthcare dito sa Canada and sobra lapit sa akin ang matatanda. Doesn't matter kung anong lahi, Pinoy, Asian, puti, black, whatever. Sa senior talagang puso ko nandun. So, alam mo yun, iniisip ko yung sitwasyon niya na he's 80 years old and matanda na siya. Kasi ako na kung ano pang binibintan nyo sa kanya for the, kumbaga, unang-una, hindi pa ako convicted si Pangulong Duterte. It's all charge, kaso. Hindi pa siya convicted. So, yung treatment na ginagawa sa kanya sa The Hague is too much. Hindi ko alam kung nagbubunyi ka, Marcos, kayo ni Lisa, nila Remulla, lahat dyan. Wala kayong magulang, ano? Ikaw, Marcos, harapin mo ang kamay ko. Putang ina mo. Ang tatay mo, naka-freezer ng ilang taon, walang naglilibing kahit sino, kahit ano pang gawin nyo. Pero presidente si Tatay Digong right away, pinalibing niya for the respect. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng Ambiani. Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan. Presidents and soldiers. Nanay mo, si Imelda, may kaso. Pinakulong niya. Hindi, diba? Hindi hinayaan. Pero ikaw, putang ina ka. Wala ka ng utang na loob. Wala ka bang kwentang tao. Alam mo, sana wag gawin sa'yo ni Sandro Marcos ang ginawa mo sa lahat ng mga matatanda sa Pilipinas, lalo na kay Pangulong Duterte. Dahil masakit po, masakit ang ginawa niyo to. Kawalang yaan, kawalang utang na loob, kademonyuhan, lahat na ng kasamaan. Nagnakaw na nga kayo, nagtatrato pa kayo ng gatong matanda na dating presidente na minahal ng milyong-milyong Pilipino. Pero lagi nga sinasabi namin, lahat may katapusan, lahat may hangganan, at lahat matatapos. Kaya ikaw, putang ina mo, Ferdinand Marcos Jr., kasama ng pamilya mo at lahat ng mga opisyalis mo sa gobyerno, matatapos din kayo, putang ina nyo, matatapos din kayo, mga hayop kayo.